Hello. Naranasan mo ba na palagi kang mapipilitan sa mga gusto ng isang tao? Or naranasan mo ba na tanggapin na lang kung ano na lang yung mga gusto ng mas nakakaraming tao? Oo, lahat tayo naranasan natin. Sa kagustuhan natin na tanggapin din tayo. Or sa kagustuhan natin maging bahagi ng buhay. Parang lagi na lang ipipilit na lang natin. Sige na lang, oo na lang. Pero alam mo ba na may epekto pala lang sa atin? Yung mga bagay-bagay na sinisikap natin na maging gusto nila tayo kahit hindi natin yung gusto para sa ating sarili. Ayan, okay. Welcome po muli sa ating channel. Ayan, welcome sa Crazy at Witty. Ang ganda po ng topic natin ngayon. Ayan, meron tayong 10 mga bagay-bagay na hindi na tayo natin kailangang i-fake sa mga ayan. Hindi mo na kailangan o hindi mo na kailangan, sorry naman, na i-fake ito sa ibang tao. Ano kaya yan? Ano kaya yung mga yan? Ayan. Naranasan niyo ba sa social media, di ba? Palagi na lang kailangan mong patunayan yung sarili mo. Pero ako hindi kasi ako ganito. Hindi ko po ugali sa social media na i-post ko ano yung bagay-bagay na nangyayari sa ko. Hindi ako masyadong ganito. Pero dito sa YouTube channel, dito po, kumbaga, naging totoo. Dito ako nagpakatotoo. Ano man po yung nakikita nyo na narinig nyo po dito, eto po yun. Ito po yung mga totoong nangyari sa namin, sa pagkakas. Pero syempre, may mga limitations lang po yung mga pwede share, mga bagay na hindi na kailangan share. Hindi na po. Ayan. So, ibig sabihin ko lang, diba sa social media, yung lahat ng mga bagay-bagay kailangan post sa social media. May mga taong ganyan kasi hindi naman nagbo-post sila kung hindi gusto lang nilang i-share kasi masaya sila sa ginagawa nila. So, kaya lang, syempre, iba-iba naman ng mga tao. Yung mga tao na gusto nila sa sarili lang nila yun, mga private lang. Pero yung pag-uusapan natin ngayon, napakaganda. Pero bago po natin yung pag-usapan, please share naman po. Like, share, and subscribe naman po sa this channel, Crazy at Witty channel. Para sa mga susunod pang mga episodes ng kwentuhan natin na makabuluhan para sa mga 50 years old and above. Ayan. Thank you po dyan. With number 1, eto na po, mga bagay na hindi na natin dapat pang i-fake sa ibang tao. Number 1, kaligayahan. Hindi na natin dapat i-fake kung maligaya ba tayo, masaya ba tayo sa buhay natin. No, kailangan natin na magpakatotoo. Kung hindi ka masaya, pakita mo hindi ka masaya. Kung masaya ka naman, pakita mo na masaya ka. Kung hindi naman, yan, okay lang. Wala namang ibang mag-judge sa'yo. Kung ayaw nilang tanggapin, ay, si parang ang lungkot ng mata. Ano kayang nila? Huwag mo lang i-fake kung masaya ka. Kung malungkot ka, edi malungkot ka. Okay lang yan. Yan. Hindi ka na marunong umiti kung hindi mo talaga feel. Diba? Huwag kang umiti kung hindi mo feel. Kung feel mo naman, umiti ka. Kung masaya ka, i-express mo. So ito yung pinapakita natin dito or natin lahat dito ay yung bagay na maging totoo tayo. Hindi lamang sa ibang tao, lalo na sa ating sarili. Maging totoo, huwag maging fake. Kasi yung pagiging totoo natin, doon natin mararamdaman na may power talaga. May power kasi kapag pinakita mo, di alam nila, ay hindi siya masaya. Ay tahimik siya ngayon. Meron kang ginagawang protection sa iyong sarili. Ayan. Okay, number 2, pakikisama. Hindi ka na pumupunta sa hindi ka na welcome. Okay lang. Ano, hindi ka naman welcome dyan. Hindi ka pumunta, di ba? Huwag ka na maging huwag mo na i-gate crash yung mga party, mga event na hindi ka naman invited. Ayan. So, uninvited guests. Yan ang title sa'yo. Pag pumunta ka sa isang kainan or kasiyahan na hindi ka naman invited, huwag ka nang sumama dyan. So, yung pakikisama, halimbawa, sinabi sa'yo, pare or mare, pwede ka bang pumunta dito kasi okay lang. Hindi ako ng tulong, pwede bang samahan mo kasi okay lang. Kapag feel mo na gawin iyon para sa kanya. Pero pag hindi, masama ang pakiramdam mo, hindi ka talaga, wala sa puso mo, huwag mo nang gawin. Kasi mahirap i-fake, lalabas ang totoo na hindi talaga. Hindi mo yun feel.
Ayan, so, pero kapag nakikisama ka talaga at totoo ka, kasi totoo ka sa sarili mo at sa tao, makikita mo yan. Ayan. Eto naman no, parang meron ng exemption to the rule. Yung alam mong nakikisama ka na ng husto, binibigay mo na ang lahat. Sa isang vlog ko, binibigay mo na ang kanan mo, ang kaliwa mo, ang lahat, buong katawan mo, pagkatao mo. Wala pa rin. Ayan. Mag-isip-isip ka kasi mauubos ka dyan. Kaya huwag ka nang maging fake. Sabihin mo pag masama pakiramdam mo. At syempre, para yan sa katahimikan din ng loob mo. Okay. Ayan. Number 3. Pagiging busy. Ayan. Huwag mo nang ipakita kunwari na busy ka. Diba? Hindi na impressive ang pagod. Mas mahalaga ang pahinga. Huwag mo nang sobrang paging busy. Hindi maganda yung sobrang busy. Oo. Bakit? Kasi nagbibigay ito sa atin ng chaos sa isip natin. Pero pag talagang busy ka naman, busy ka, di ba? Pero yung sinasabi mo na busy ka, pinapakita mong busy ka, huwag mo nang i-fake, di ba? Na busy ka. Okay? Pero sa totoo lang talaga, sa panahon ngayon talagang lahat na lang ng tao ay busy. Sobrang daming ginagawa. Kaya nabanggit ko rin yan sa isang vlog, sobrang busy ng mga tao. Ayan. Pero yun nga po, kahit busy tayo, magkaroon tayo ng panahon ng ating mga sarili, ang kalusugan natin, lalo na ang puso at isip. Ayan, okay. So number 4 naman, ito yung pagiging okay kahit hindi na. Huwag nating ipakita na okay tayo, pero hindi naman pala okay. Ayan. May mga bagay sa buhay natin. Na hindi naman na okay. Para bang sobrang drain ka na, sobrang taas na ng stress mo, sobrang anxiety na ang binibigay nito. Sabihin mo na, huwag ka nang huwag mo nang i-absorb lahat ng mo. Sabihin mo, maging tapat ka, hindi ka na okay. It's okay not to be okay. O, diba? Sabi ni Ann Curtis. Diba? Ang ganda nun, diba? It's okay not to be okay. Ayun. So, natuto ka ng umami na hindi ka okay. Okay lang. Sabihin mo sa kanila na hindi ka okay. Para matulungan ka din, diba? Hindi yung papakita mo na okay ka, yung pala hindi naman. Mamaya, ang bagsak niyan sa emergency, diba? At sana kung, diba? Naman mo sa ospital ngayon, pag napunta ka sa ospital, mababa na ang 5,000 bago ka makalabas sa emergency. Ayan. So, ayan, kailangan natin maging totoo kasi habang magiging totoo kasi tayo, hindi natin pinapakita na okay lang tayo kahit hindi okay. Yung puso natin at yung buong sistema ng katawan natin ang inaalagaan kapag nagiging totoo. Ayan. Okay, with number 5 naman, interest sa usapan na wala ng saysay, wag na tayong alam mo, pag hindi ka interesado sa isang usapan, huwag ka nang sumama. Huwag ka nang makigulo pa. So, halimbawa, may mga small talk, mga chismis, ganyan. Pass ka na dyan. Tama na, pass na. Okay na yan, narinig mo, okay na yan. Huwag ka nang makisama para hindi ka madami. Yan. So, yun nga, di ba yung kapag ka may mga konting chismis, yan? Hindi ka naman talaga interesado, huwag ka nang makisali. Okay. Para hindi tama yung nasabi ko kanina, para hindi ka na madami kung ano man ang pwedeng kalabasan ng small talk na yan or usapan na. Okay, so number 6 naman, pagiging malakas. Huwag ka naman, pinapakita mo na malakas ka, no? Pero ang totoo pala, mahina. Ibig sabihin nito yung bang pinapakita mo na kaya mo lahat, kaya mo gawin lahat, kaya mong ibigay lahat, ang langit at lupa, ang mundo, ang buwan at ang bituin at ang araw. Pero ang totoo, hindi na pala. Diba? Parang halos makuba ka na sa, natatawa ko dito sa number 6. Yung halos makuba ka na, halos ibigay mo na ang lahat para sa kanila. Pero diba, hindi nila alam na mahina ka na, napapagod ka na. Ayun. So, wag nang ganun. Huwag mo nang i-fake na malakas ka. Ayan. Pero ang totoo, mahina ka na or marami ka na rin nararamdaman na talagang alagaan mo na at nagbibigay mo ng signs na alagaan mo na ng mas tama ang iyong kalusugan. Okay. So, yun lang, huwag mong ibigay ang buong mundo. Ikalat ko yan. Huwag mong ibigay sa isang lugar na. Okay, sa number 7, pagiging masaya sa maliit na bagay. Ayan. So, kailangan pala, ipakita mo kung masaya ka. Pag hindi, ipakita mo rin na hindi. Halimbawa, ito yung binigay.
oo, nandun yung appreciation. Pero sabihin mo na, mas gusto ko sana kung ito sana. Maging tatak, totoo at tapat sa, alam mo yun, sa mga bagay-bagay na, ano yung nararamdaman mo talaga? Sabihin mo talaga, wag mo nang i-fake, wag mo nang ipakita na okay lang, pero hindi naman pala talaga. So yun, so, diba, mas gusto mo pala, mas ganyan, mas bongga. Sabihin mo, ayan, pagkakataon mo, chance mo sabihin. Kasi mas totoo na ang saya mo, totoo, dama, kaysa yung para bang, alam mo yun, diba? Ayan. O kaya naman, kung halimbawa, bongga ang binibigay sa'yo, pero yun pala, gusto mo mas maliit na. The other way around naman yan, parang the reverse. Pag halimbawa, binigyan ka ng maliit, hindi pala yun gusto mo pala mas bongga. Sabihin mo yung totoo. Pag binigyan ka naman ng bongga, yun pala gusto mo maliit. Ang gulo, no? Parang ang gulo. Pero yun nga, laging lumalabas dito yung pagiging totoo ng isang tao. Pagiging totoo. Okay. So, number 8 naman, ayan, pagiging available sa lahat. Ay, naku, ito, nakakapagod to mga sister namin mga ka-viewers, mga ka-Tracy at Ricky. Yung talagang wag mo nang i-fake kapag available ka pa. Pag hindi ka available, you can say no. Maging totoo tayo sa sarili natin. Mag hindi talaga, di ba? Hindi mo kaya, may kailangan kang gawin, or kailangan magpahinga, or kailangan mo mag-say no. Just say no. Just say no, and hindi yan kakulangan para sa iyo. On your side, it's the truth, at yun talaga ang totoo. So, okay lang yun sabihin mo pag hindi mo kaya. Okay, so kasi may limit na tayo, may limitasyon ng ating kalusugan, ang ating katawan, ang ating physical na, alam mo yun, physical body natin. Katawang lupa daw. Ating katawang lupa ay meron ng, tawag dito, meron na siyang limitations. So, kailangan mo kasi ang oras mo at ang energy mo. Kailangan mo isave yan sa mas mahalagang mga bagay. Hindi natin sinasabi na yung mga nag-i-invite ay hindi mahalaga. Pero kailangan natin piliin na or i-filter na yung lahat ng mahalaga versus doon sa parang hindi naman ganun. Okay, so the diamond versus something like it's the stone. Okay. Alright, so alam nyo na yan, ito na yan kailangan i-further discuss pa. And then, number 9, pagpapanggap na hindi ka nasasaktan. Ay, naku, ang ganda nito. Sobrang ganda nito. Ito yung hindi ka immune na mas, alam mo, may mga bagay na kailangan natin sabihin ng totoo. Hindi ka nagsasabi na, okay lang ako, hindi ka nasasaktan. Ang totoo, nasasaktan ka or nadudurog na ang puso mo. Kailangan mong sabihin pag nasasaktan. Kailangan mong maging totoo. Kailangan mong sabihin kasi pag hindi mo sinabi, sino makakakilala? Sabihin mo na, ito yung nararamdaman ko, pasensya na po, ito yung nararamdaman ko, ito talaga yung nangyayari sa akin. Kaya sana po maunawaan nyo, para alam ng tao, alam ng mga tao, ng kaibigan mo man yan, ng kamag-anak mo man yan, ng asawa mo man yan, ng partner mo man yan, o ng mga anak. Kasi importante na alam nila kung ano yung nangyayari sa iyo, bilang ikaw ay 50 years old. Dahil hindi tayo immune sa anumang sakit, emotionally, physically, anumang pain na yan, kailangan sabihin natin pag nasasakit. Okay, and then finally, number 10, pagiging iba para lang matanggap. So, hindi natin kailangan maging iba para lang matanggap. Kailangan natin maging totoo, anuman tayo, anuman o sino man tayo, kailangan natin maging totoo. Kasi sa pagiging totoo, no, kung ano man yung meron ka, anong meron ka, ano ka, kasi nagiging ano ka dyan, nagiging parang mas nare-relax ka. Hindi mo kailangan na, eto ako, iba ko sa inyong lahat, mayaman ako, ganito. Hindi eh. Sa totoo lang, mas mahirap i-maintain yung parang ipinapakita mo na ganito ang status mo. Mas mahirap i-maintain. Parang sa sa isang klase, no? Mas mahirap i-maintain yung halimbawa, first, ka na sa list agad, top 1 ka na kaagad, napakahirap i-maintain. Mas madali pang i-maintain, halimbawa, top 10 ka ngayon, tapos sunod 9 ka, tapos nag-8 ka. Tapos sa 4th grading, nandun ka na sa top 1, mas maganda i-maintain or mas madali yung i-maintain kasi ang bilis mo na natin. So sa buhay din natin, mas maganda or mas madaling i-maintain yung simpleng buhay, simple ka lang, wala kang tinatapakan, wala kang sinasaktan, wala kang, may nasaktan ka, yung paghingi ng tawad ng totoo sa puso mo, napakalaki.
Kapag may nakasakit naman sa'yo, pwede mong sabihin na nasaktan mo ko. In a way na respectful ka, yun, maganda yun. Kasi doon sa paraan na yun, nababawasan yung pilit, nababawasan yung bigat, nababawasan yung sakit. At napipre mo ang sarili mo sa anumang mga susunod pang mga sakit. Napapakawalan mo ang sarili mo sa prison ng sakit ng loob, mga bagay na hindi makakatulog. Hindi yun para sa kanila, kundi para rin, lalo na, especially sa iyo. So, pinipili mo na ang totoo kaysa tanggapin mo. Kung hindi ka tanggap ng lahat, okay lang. Ano namang problema, di ba? Kung hindi nila gusto yung buhok mo kasi kulot ka, okay lang. Diba? Kung hindi ka gusto ng mga tao, okay lang. Ang importante, gusto mo naman yung sarili mo, di ba? Gusto ko lang pamilya mo, gusto ko lang, di ba? Wala namang choice yung pamilya mo, kailangan nilang gustuhin ka. Yun. So, meaning lang na, o kahulugan lang nito, or simpleng explanation na pag ayaw ng isang tao sa'yo, fine, okay lang. Pag gusto niya, fine, mas maganda, diba? Ngayon, hindi na para isiksik natin ang sarili natin, ipilit natin ang sarili natin. At, diba, mahirapan ka. Kaya kailangan natin, sino ka? Ayan, so yan lamang po yung 10 bagay na kailangan na hindi na natin i-fake or wag na natin ipakita na okay na ang totoo na sasaktan tayo, nahihirapan tayo. Anong bagay na nakakasakit sa atin, papahirap sa atin, sa buhay natin, kailangan i-alis na natin yan. I-pass na natin yan. I-waglit na natin yan sa buhay natin. Kailangan maging mas masigla tayo. Yakapin natin ang edad natin ng mas masigla, mas masaya, mas totoo, at mas, alam mo yun, mas optimistic ka na mas marami pang magandang mangyayari. And along the way, habang nangyayari sa buhay natin na 50 tayo, kailangan natin, alagaan natin ang sarili natin, ang puso, ang isip, ang lahat ng organs natin. Ayan. Mga tips lang na additional, kailangan nating uminom ng maraming tubig, kailangan natin na inumin ang lahat ng supplements natin na hatulong sa atin, magkaroon tayo ng proper diet, at magkaroon ng exercise. Kung kaya nyo mag-exercise, maglakad kung kaya nyo rin maglakad, at syempre, ang tamang diet. Ayan, ang tamang diet, yung pagkain na ng sustansya pagkain para tumagal at humabang ang ating buhay. Pero sa Bible, meron namang sinabi sa atin na hindi naman napapahaba ng isa ang kanyang buhay. Lahat ito ay nakasalalay sa dakilang may kapal na may likha sa atin kung ano ang ibibigay niya sa atin. At alam natin na anumang ibibigay niya sa atin, tinatanggap natin niya ng may pagmamahal at may pasasalamat. Dahil wala naman talaga tayo kung wala. Yan. So maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Ito pong muli ang ating Crazy at Pipi. Ako po si Lynn. Nakakalimutan ko pong magpakilala. Ako po si Lynn. Isa po akong secondary school teacher. At ito na po ang gusto kong maging university or academy. Yan ang YouTube, classroom, university, and academy. Bilang huli na lang po, lagi po tayong stay maganda, inside out. Ayan, thank you so much po sa lahat ng nakakasama natin. Sa susunod pong muli, may panibago po tayo sa pangatlo na episode na ating 6-part series ng ating palabas dito po sa Crazy. Bye for now. God bless everyone.